Bitawan mo yung bata na yan at tuturuan ko yan ng leksyon. Bakit mo baga papaluin na naman tong anak mo? Aba, paano yung napakatamad utusan yan? Puro mamaya ng mamaya ang sagot. Mas mauuna pa yata masunog yung niluluto ko bago makabili yan sa tindahan. Eh, wag mo nang paluin. Pagsasabihan ko na. Yes. Tatay, kung sa nakaraang video ay pinag-usapan natin ng nanay ko, sa video namang ito, ikikwento ko naman sa inyo yung mga hindi ko makakalimutang moments na kasama ang tatay ko. Noong bata pa ako, madalas ako magpapadrawing kay tatay noon ng eroplano. Pangarap ko kasi talaga makasakay sa eroplano noon. Well, hanggang ngayon naman, tanda ko pa nga dati, hangang-hanga ako nun sa tatay ko habang ginuguhit yun. Tatay, ang galing nyo talaga mag-drawing. Mag-ensayo ka din para sa sunod, ikaw na ang magdodrawing ng sarili mong eroplano. Sige tay, at ganun nga yung ginawa ko. Kaya naman natuto din ako mag-drawing nun kasi namana ko pala sa tatay ko yung talent niya sa pag-drawing. Mahilig palang mag-ukit ng kahoy si tatay nun. Hindi ko makakalimutang gawa niya nun yung dragon tsaka yung si Papa Jesus. Kaya naman sa kanya ako nung nagpapagawa ng mga projects ko sa school. Tay, may project kami, mag-uukit daw po ng kahoy. Sige, ano bang ipapagawa mo? Martilyo po sa akin. Minsan naman, sabon yung pinapaukit ko nung kay tatay. Tatay, mag-ukit ka nga ng pagong gamit tong sabon. Aba, isa-isa lang naman. Hindi pa nga ako tapos dito sa pinapagawa mong una. Ay, hindi pa ba? Kapag may bisita naman nun sa bahay namin, lagi niya akong pinagyayabang nun sa kanila. Ay nako, wala kayo dito sa anak ko. Matalino sa klase nila yan. Top 1 nga yan eh. Tay, nakalimutan niyo yata yung 0 sa huli. Top 10 lang ako. Madami ding talento yan. Magaling niyang mag-drawing. Ay, ang galing nga oh. Walang bura-bura oh, ang bilis. Magaling din sumayaw yan. Ganito ba yun? Oo nga, parang bulating inasinan no. Magaling din niyang kumanta. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Medyo masakit po lalamunan ko eh. Wow, ang galing! Kuhang-kuhaan niya yung inis ko. Kaya nga pre. Isa din sa hindi ko makakalimutang alaala noong bata pa ako, kapag lasing yung tatay ko noon. Kung yung ibang tao ay natutulog na lang kapag lasing, ibahin niyo yung tatay ko. Kasi sa sobrang daldal niya, hating gabi na yata kami nakakatulog na nanay ko noon. Sabi ko naman sa inyo, mahal na mahal ko kayo. Walang pwedeng umawi sa inyo. Oo na nga, kanina mo pa naman sinasabi yan. Paulit-ulit ka naman. Anong paulit-ulit? Sabi ko nga, walang pwedeng umawi sa inyo dahil mahal na mahal ko kayo. Ayan na naman. Paulit-ulit ka na nga. Para kang sirang plaka. Ang ginagawa ko naman noon, nagtutulog-tulugan ako kasi kapag nakita ko ni tatay noon, isang dabakbak na story time ang matatanggap ko sa kanya. Tagal naman matulog ni na tatay. Hindi mo pa yata ako pinapakain. Anong hindi pinapakain? Kumakain ka na talaga ngayon. At kung siniswerte ka nga naman, inakaramdam pa ako na naiihi ako noon. Ano ba yan? Ngayon pa talaga ako naihi. Wala na akong ibang choice noon kundi pumunta sa banyo kasi baka mauna pang pumutok yung pantog ko kaysa makatulog si tatay. Huwag sana akong makita ni tatay. Jed! Naku po. Halika nga dito. Ay, ano ba yan? Alam mo ba nung ganyang edad ko sa'yo? At walang katapusang throwback story na mangyayari sa amin noon. Oo, marunong na akong magtinda mag-isa. Les pa nga ako noon, tapos naging ako, pastol ng mga itik. Bata-bata ko pa noon. Lumabas ka pa kasi. Hays. Pero totoo namang ayaw kaming inaaway ni tatay noon dahil talagang nagagalit siya kapag may umaaway sa amin magkakapatid noon. Ang sakit. Sino may gawa sa'yo nito? Si Insan po. Anong gusto mo? Ipakulong ko na ba? Lo, si OA.
sobrang overprotective niya din sa amin noon to the point na kapag minadapa sa amin, hahanap at hahanap talaga siya ng sisisihin noon. Walang hiya kang bato ka. Bakit ba nakapalamar ka dyan sa daan ha? Ikaw naman, bakit ba din ka dubaan? Lawak na lawak ng daan. Lo. Hindi lang sa bato niya ako pinagtatanggol nun, kundi pati na rin sa nanay ko. Kapag kasi hinahabol ako ng palon ni nanay nun, sa kanya ako tumatakbo nun. Hindi na po maulit. Bumalik ka dito! Ikaw talagang bata ka! Tatay! Bitawan mo yung bata na yan at tuturuan ko yan ng leksyon. Bakit mo baga papaluin na naman tong anak mo? Aba, paano yung napakatamad utusan yan? Puro mamaya ng mamaya ang sagot. Mas mauuna pa yata masunog yung niluluto ko bago makabili yan sa tindahan. Wag mo nang paluin. Pagsasabihan ko na. Yes. Kapag may trabaho din si tatay sa pagkakarpentero, madalas niya kaming inuwian ng pasalubong nun. Sige, basahin mo na yan. Kabalaw. Kabalaw. Anong kabalaw? Kalabaw! Talaga kang bata ka. May dala akong ulam at tinapay dito. Ayun, nandiyan na si tatay. May dalang tinapay. Kapag si nanay naman na nagtatrabaho nun sa malayo, hindi rin ako natitiis ng tatay ko nun. Bakit umiiyak ka na naman? Wala po. Namimiss mo na naman ba nanay mo? Opo. Sige, at susunduin ko na siya bukas. Huwag ka nang umiyak, ha? At kinabukasan nga nun, kasama niya na pauwi si nanay nun. Andito na si nanay mo. Huwag ka nang malulungkot, ha? Isang araw, nagpaalam siya kay nanay nun na may pupuntahan daw siya. Ako naman itong si Sama-sama, nakiusap sa kanya na isama niya ako. Tay, saan ka pupunta? Basta, sa malayo. Tay, pasama ako. Hindi pwede. Maiinip ka lang. Hindi ako maiinip. Sama na ako. Hindi naman talaga dapat ako isasama nun, pero dahil naawa siya sa akin, ang ending, sinama niya na din ako. Hindi ko natanda kung bakit, pero pumunta yata kami nun sa mga kamag-anak niya sa kabilang barangay. Tanda ko pa noon, isa yun sa pinakamasayang araw ko kasi nakasakay ako sa bike. Feeling ko nga nun lumilipad ako nun habang nakasakay dito. Woohoo! Ang saya! Pero may mga panahon nagkakasakit si tatay nun. May asthma kasi siya na naman ako din sa kanya. Nay, ano nangyayari kay tatay? May hika na naman ang tatay mo. Tay, ayos ka lang ba? Huwag ka na dito at baka mahawak ka pa. Awang-awa ako nun sa kanya kasi hirap na hirap talaga siyang huminga. Alam ko noon na nahihirapan talaga siya. Humihiram pa yung nanay ko noon ng nebulizer sa kapitbahay namin kasi wala namang kaming ganun. Mahal kasi. Pero buti na lang, 1 hanggang 2 araw lang siya kung atakihin nun kasi gumagaling din siya agad. Aaminin ko, may mga panahon hindi rin kami nagkakasundo ni tatay nun kasi may pinagtatalunan kaming mga bagay-bagay. Pero at the end of the day, nagkakabati pa din kami. Pero alam nyo ba, hangang-hanga ako na sa tatay ko sa sipag at tiyaga niya sa pag-uukit. Siya yung nagpa-realize sa akin noon na art takes time. Kasi matagal-tagal niya din yun bago matapos. Pero worth it naman kasi sobrang ganda kapag natapos na to. Mahilig din siya magtanim noon ng mga kung ano-ano. Kaya nga nagkaroon kami ng sariling gulayan noon kung saan kumukuha kami ng uulamin namin sa araw-araw at itinitinda ni nanay. Luto na yung ginataang gulay natin at piniritong isda. Mukhang mapapadami na naman ang kain ko Ay wow, talaga ba? Hindi ka nga kumakain ng gulay Tatay, Papa, Daddy, kung ano pang tawag niyo sa kanila, iisa lang ang role nila sa pamilya. Yan ay ang maging haligi nito. Sila yung matatakbuhan natin kapag kailangan natin ng tulong. Sila din yung handang kalabanin kahit sino, mapagtanggol lang tayo. Hindi man nila sinasabi sa salita, pero pinaparamdam naman nila kung gaano nila tayo kamahal at kahalaga sa kanila. Aaminin ko,
Hindi naman perpekto yung tatay ko, pero isa sigurado ako. Yun ay mahal na mahal niya kaming pamilya niya. Kaya sa tatay ko, mahal na mahal kita, tay. Pasensya na kung minsan inaaway ko kayo. Utang ko po sa inyo ang buhay ko, pati na rin ang talento ko. Kaya para sa inyo ang video ito. Happy Father's Day po! Ganoon din po sa lahat ng tatay sa mundo. Kung nagustuhan niyo ang video ito, don't forget to like, share this with your loved ones, and subscribe. And see you on my next video. Bye! So, hi guys! Gusto ko lang din pala i-share sa inyo na may horror channel na po tayo, ang Jed Horror Story. Kung saan ako nagpo-post sa mga nakakatakot na kwento at videos, kaya naman sa mga mahilig sa nakakatakot na kwento dyan, para sa inyo yan. Sana po ay supportahan nyo din ito gaya na walang sawang supportan nyo sa channel na ito. Yun lang po. Thank you po!